the love of Jesus. Lahat ng Seventh-day Adventists at naman naroon, kasama na ang Central Luzon Provinces Mission ay ating ibabahagi ang pag-ibig ni Kristo sa lahat ng tao. Wika upang ito ay maipahayag natin ang Panginoon ay malapit nang dumating. Sa Harvest 2025 ay napakahalaga ang ilang mga objektiba. Number 1, to get involved in mission. Lahat po tayo rito ay makasangkot. Lahat tayo kasama. Lahat tayo katulong. Lahat tayo ay maging involved. Alang-alang sa gawain ng ating Panginoon. At pangalawa, to unite every local church to conduct evangelistic meeting. Dito magkakaisa ang lahat ng mga lokal na iglesia na magsagawa ng pamahalaan and to support every new believer to become disciple. At matapos nating mahikayat ang mga bagong binyagan sa ating magiging bagong disipulo at ating sila makakatulong makakasama sa paglingkod sa ating Panginoon. Kung ating titignan ang SSD Harvest 25 timeline, ito'y magbibigay sa atin ng isang mahalagang impormasyon kung gaano mahalaga ang gawa ito. Ito ay kailangan ng maitim na panalangin upang ito ay matagumpay. At kung ating titignan ang Central Luzon Harvest 2025 timeline, ito ay matutulong sa atin na tayo ay maging basic mula sa unang quarter hanggang sa ika-4 na quarter. Sapagkat sa unang quarter, lahat ng mga leaders sa iglesia ay mga maral sa unentered territories sa buong Central Luzon Provinces Mission. At sa second quarter, ang lahat ng mga district pastors ay mga maral sa church planting site upang ipahayag ang pag-ibig ng ating Panginoon. At sa third quarter, ang lahat ng CLT officers and directors ay mga maral sa mga syudad o cities. Dito ipapahayag nila kung gaano kamahal ng Panginoon ang lahat ng mga nasyudad. At sa fourth quarter, ating matutunghayan ang gagawing pangangaral ng mga union officers or SSD officers sa mga single churches sa buong Central Luzon Provinces Mission sa oras na ito. Ating hanapin ang mga hakbang kung paano i-implement sa lokal na iglesia ang Harvest 2025. Number 1, the approval and support of the board should be obtained. Mahalaga mga minamahal ko mga kapatid ng Harvest 2025 ay yung approval sa inyong local church board upang ito ay maging ganap na gawain at susuportahan ng bawat kaalim na iglesia, susuportahan ng bawat kirk na iglesia. Pangalawa, the personal ministry or family leader is the overall in charge of the program. Mga minamahal kong mga kapatid, magkakatulong ang lahat ng mga departamento sa gawain ito. Ang personal ministry at family leader ang siyang overall in charge sa programa nito. At pangatlo, educate and inform the members through posters, letter, and emphasis speak. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, halina, tutulungan namin kayo upang inyong suportahan ang gawain ito. May mga sunod po ibibigay sa inyo, may mga proseso po ay makikita at ganoon tayo emphasis speak na gagawin upang lalong ligtig ang gawain ito sa Central Luzon Provinces Mission. At pangapat, prepare commitment cards. The family or personal ministry leader can be requested to prepare these cards. Kaya dito kung kakatulong mga departamento, ang family leader at ang personal ministry leader ang siyang hinihilingan na maghanda ng mga commitment cards upang ibigay sa bawat pamilya. At pangapat, conduct a commitment program. A commitment program Sabbath should be conducted on January 4, 2025. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, yun itong paghandaan ang commitment Harvest Sabbath. Sapagkat lahat ng pamilya ay tatalaga upang lalong umitim at lalong intentional ang gawain nito, ang Harvest 2025. On this day, the speaker will invite members to turn in their sign cards in the white linen being given by the deacons
in the midst of the eye. Katulong po ng mga personal business leader at family leader ang mga diakno upang kunin sa gitna ang mga card na ilalagay sa pintayan. At matapos itong ilagay, ay ito ipapanalangin ng matanda sa iglesia. On these cards, the family members will write the names. Dito po mga minamahal kong mga kapatid. Sa commitment card na ito ay inalagay ang mga pangalan, ang 5 pangalan ng mga prospect o kanilang interest. At ito ilalagay nila doon ang 5 mga pangalan. These cards will be distributed at least 1 week before the commitment Sabbath. Enough time should be given to members to pray and contemplate who should be their prospects. They should write their names on the cards. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, lahat po tayo kasama rito, ang buong pamilya mag-iisip kung sino ang kanilang ilalapit sa Panginoon sa loob ng isang taon. Ito yung isang panawagan sa lahat ng mga kaanib ng pamilya na kayo'y kasama sa gawain ito. Each family will fill out 2 cards. One will be turned during the commitment Sabbath. The other card will serve as a reminder for the family about their commitments. Ito po ang halimbawa ng commitment card mga minamahal kong mga kapatid. Dito ilalagay ng bawat pamilya ang kanilang mga naisip ng mga pangalan na nila ilalapit sa Panginoon sa loob ng isang taon. Mga minamahal kong mga kapatid, kailangan po natin ang isang matinding panalangin. At pagkatapos na ilagay ang 5 pangalan, ito'y pipirmahan ng ama o ng ina at ito'y ipapanalangin ng isang pagkakasama ang buong pamilya. Dito po sa commitment card mga minamahal ko ay narito ang kanilang mga commitment kung paano nila ilalagay at ilalapit sa Panginoon ang 5 kaluluwa na kanilang nilagay sa commitment card. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ikaw at ako ay kasama. Ikaw at ako ay katulong sa gawain ito. Halina, samahan niyo po kami upang ito'y magtagumpay. Ang Harvest 2025 ay hindi magtagumpay kung hindi ka kasama ang kaibigan ito. Kung hindi ka kasama at katulong kapatid ito, kaya sa oras na ito, ating hilingin sa Panginoon na magtagumpay ang Harvest 2025 sapagkat ikaw ay kasama. Ikaw ay katulong ng Panginoon sapagkat ikaw ay mahal ng Panginoon at ang pag-ibig na ito ay nais niyang ibahagi sa iba sapagkat ikaw at ako ay kamagagawa ng ating Panginoon. Happy Harvest 2025. Amen.